Yan tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa gabing ito. Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay muli makakapag-aral ninyo po mga salita. Dalangin po namin, Lord God, na malayang pagkilos sa mga na Espiritu, maging tagapagturo ka namin, Panginoon, at patuloy nga, O Lord Jesus Christ, na ma-embrace po namin, Panginoon, ang bagong taon na merong pag-asa, merong pananampalataya na nanggagaling sa inyo. Sa inyo, Lord God, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight sa ating topic 144, New Beginnings. Embrace the New Year with Hope and Faith. Kukuhanin po natin yung ating main text sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi ng salita ng Diyos, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So ito po ay para sa ating lahat. Kung tayo daw ay nakipag-isa na kay Kristo, na ginawa na po natin, ang sabi ng salita ng Diyos, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. As we stand on the threshold of a new year, we are reminded ng mga endless possibilities that lie ahead. 'Di ba? So hindi natin alam kung ano yung kayang gawin ng Lord dito sa next year na darating sa atin. The dawn of a new year is a perfect time for us to reflect on the past. Learn from our experiences. 'Di ba? So tingnan natin ano bang mga nagawa natin in the past na kailangan nating itama, ano ba yung mga natutunan po natin, and embrace natin yung future with renewed hope and faith. So yung Bible po is filled with stories of new beginnings. Ang dami po niyan na yung Panginoon pinapakita dun sa verses na to, the Lord God transformed the lives of these biblical characters and brought forth new opportunities para sa kanila. So 5 po yan, pero we'll keep it short. Yung una po, yung prodigal son. Kayong ating point number 1, we have to embrace God's forgiveness. Kailangan clear ka na dyan at dapat tinatanggap mo na pinatawad ka na ng Lord yung mga past, present, and even future sins na nagawa po natin at magagawa pa po natin. Yung story po ng prodigal son, it teaches us about God's boundless forgiveness. Yung walang limitasyon na pagpapatawad ng Panginoon na always available to us. No matter how far we have strayed, God welcomes us back with open arms. 'Di ba? Katulad nung sa prodigal son na siya ay umalis sa piling ng kanyang ama, pero nung siya ay bumalik, 'di ba? So the Lord God also welcomes us back with open arms. So as we enter the new year, let us seek God's forgiveness and start afresh, leaving behind our past mistakes. Kailangan this 2025, wag mo nang hayaan na ihunting ka ng mga mali mong nagawa in the 2024. Bagkus embrace mo na pinatawad ka ng Lord at pwede ka na magsimula muli. Katulad ng prodigal son. So kahit na tayo po ay nagkamali, nagkasala, balik lang po tayo lagi sa Panginoon. And the Lord will embrace us, open arms. Sabi nga dito, fear not, all who repent of their sins, for the Father is merciful and will welcome you with open arms, bestowing His limitless grace on you. Ganda, no? Walang limitasyon na pagpapatawad, walang limitasyon na biyaya, na pag-ibig, na grasya available sa atin mula sa Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Acts chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. So ang kailangan lang talaga ng tao ay lumapit sa Diyos, humingi ng kapatawaran sa kanyang mga pagkakasala at maniwala na pinatawad na siya ng ating Panginoon kung siya ay sincere na humihingi ng kapatawaran sa kanyang mga pagkakasala. Point number 2. So again, napatawad na tayo ng Lord. Pangalawa, magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Ako naniniwala ng bawat isa sa atin, merong iba't ibang plano ang Lord for us. Katulad ng nangyari kay Joseph the Dreamer dun sa Genesis chapter 37 hanggang chapter 50. Joseph's journey from being sold into slavery to becoming the second in command in Egypt is a testament to trusting God's plan. Diba? So alam po natin yung nangyari kay Joseph. Siya ibinenta ng kanyang mga kapatid, naging alipin, nakulong, then eventually naging second in command in Egypt siya, naging prime minister siya. So makikita po natin doon
na andun yung pagtitiwala ni Joseph dun sa plano ng Diyos sa kanya. Despite the hardships na mga pinagdaanan ni Joseph, he remained faithful. So minsan ganun din tayo, 'di ba? So iba-iba na mga pagsubok ng buhay ang kinakaharap po natin. Pero regardless of the hardships, the difficulties, the problems that we are encountering, kailangan manatili tayong faithful sa Panginoon. And God used His trials for a greater purpose. In the same way, in this new year, patuloy po tayo magtiwala sa plano ng Diyos sa ating mga buhay. Knowing that the Lord God works all things for our good. Wala naman pong pinalano ang Lord sa atin, kundi tayo po i-bless, pagpalain. Yan, katulad nga po nitong storya ni Joseph, 'di ba? So na vision niya, pinakita sa kanya ng Panginoon na one day iangat siya ng Panginoon. So nagtagal ito, pero nangyari po, it come to pass in God's perfect time. Nangyari pa rin yung pangako ng Diyos para kay Joseph, regardless nun sa mga difficulties, mga hardships na kanya pong pinagdaanan. Point number 3, ito naman yung kay Pablo. Sabi niya, renew your mind sa Romans chapter 12 verse 2. Si Paul, he encourages us to renew our minds and not conform to the patterns of this world. Yan, this is very important for us Christians. Kasi makikita naman po natin, 'di ba? So iba-iba na talaga 'yung nangyayari sa sanlibutan. Pero nire-remind po tayo dito ni Pablo na huwag dapat tayong gumaya sa ginagawa ng sanlibutan. Hindi porke majority of the people ay ginagawa ito, yun na po yung tama. Bagkos hayaan daw po natin na baguhin ang salita ng Diyos ang ating paraan ng pag-iisip. By transforming our thoughts and aligning them with God's will. So paano ko ba ma-align yung ginagawa ko dun sa kalooban ng Diyos? Kailangan nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Amen. Kasi nasa Word of God, nasa Bible, yung mga bagay na kailangan po natin gawin. We can experience true change. As we step into the new year, let us commit to renewing our minds through prayer, through meditation, and of course, through studying the Word of God. So magbigay tayo talaga ng time, ng panahon, hindi lamang during Sunday service, during Bible study, prayer meeting, individually, personally, kailangan meron tayong prayer time, meron tayong time to meditate the Word of God, at syempre, lumalim pa at lumago sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan, katulad ng nakikita natin dito sa illustration. So, from uod, naging butterfly. So, ganun din tayo. Habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nagmamature tayo, nag-grow tayo. So, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, patuloy po tayo magpalalim sa salita ng Diyos this coming 2025. Point number 4, step out in faith. Yan. Katulad na nangyari kay Peter, don't you realize na si Pedro pala ang kauna-unuhang 100% man talaga na nakalakad sa water? Kasi diba, syempre si Jesus Christ, 100% man, 100% God. Pero yung unang tao talaga na nakalakad in water ay si Pedro sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus Christ. Nakalagay sa Matthew chapter 14, verses 22 to 33. Peter's act of stepping out of the boat and walking on water towards Jesus is a powerful example of faith. 'Di ba? Imposible na ang isang tao makalakad doon sa tubig. Pero nag-step out sa kanyang pananampalataya itong si Pedro, kaya he was able to do it. Though he faltered, Jesus was there to lift him up. Di ba minsan ganun din naman, habang nilalakaran natin yung pananampalataya natin sa Panginoon, may pinapagawa ang Lord, minsan nagpa-falter tayo. Pero tandaan po natin, the Lord will always be there to lift us up. This new year, let us step out in faith. So maaaring marami mga decision makings ka na naman na gagawin for this year, another breakthrough sa buhay mo. Dapat patuloy kang magtiwala sa Panginoon that the Lord will guide us and the Lord will catch us when we stumble. Yun yung maganda. Kasi minsan, Lord, sumusunod naman ako sa kalooban nyo, ginagawa ko naman po. Pero eventually at the middle ng pagsunod natin sa kalooban ng Lord, minsan nagpapalter tayo, minsan nagkakamali tayo, 'di ba? Minsan nami-mislead tayo, pero the Lord will be there to catch us. Ganon yung grace ng Lord. Ganon yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So in the same way, katulad ni Pedro, mag-step out tayo sa ating faith.
Kung ano man yung mga impossible things na pinagpe-pray natin, mga impossible things na feeling natin na hindi natin kayang gawin, pero by God's grace, kaya po natin siyang magawa. And yung point number 5 po natin, embrace new opportunities. Katulad na nangyari kay Ruth. So mababasa po natin yung story ni Ruth sa chapter 1 hanggang chapter 4. Dito si Ruth, she decided to leave her homeland and follow Naomi. Yan, to a new beginning in a blessed future. So hindi niya alam what will happen. Pero itong si Ruth, no, namatay na yung kanyang asawa, nabalo na siya, and then balo na rin si Naomi, pinili pa rin niya na sumunod doon sa kanyang biyanan, sumama doon sa kanyang biyanan. Her loyalty and faithfulness were rewarded by God. So makikita natin yung loyalty, yung faithfulness ni Ruth. So as we enter the new year, let us also be open to new opportunities and trust that God will lead us to where we need to be. Ako naniniwala marami talagang opportunities ang nakalaan sa atin for this 2025. So ngayong tayo po ay in a relationship with the Lord Jesus Christ, make sure na guided tayo sa ating mga decision making. At kung ito talaga ay kalooban ng Lord, magtiwala tayo sa Panginoon na yung Lord ililid niya tayo to where we need to be. Diba? So kailangan lang andun yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Ito nga yung sabi ni Ruth sa chapter 1 verse 16, but Ruth replied, "Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God." In the same way, sana ganun din tayo. Hindi naman lang maging loyal tayo to someone, to our pastor, to our church, to our leader, kundi maging loyal tayo and faithful tayo sa Panginoon. 'Di ba? Na in spite ng mga challenges, ng mga pagsubok na kinakaharap po natin ng katulad na nangyari kay Ruth, na natili pa rin siyang loyal and faithful to God. So sana ganun din po tayo. So ang ating conclusion, so this new year, tandaan po natin, it is a time of renewal and transformation. 'Di ba? Mag-renew tayo, mag-isip-isip po tayo, and then hayaan natin na patuloy tayong i-transform ng Panginoon. By embracing God's forgiveness, trusting in God's plan, renewing our mind, stepping out in faith, and embracing new opportunities, pwede po nating ma-experience yung fullness of life that the Lord God has in store for us. So lagi nating iisipin yan. May maganda palang plano ang Lord sa akin in spite na mga nagdaan sa atin in the past, mga pagsubok ng buhay. So kailangan lang po patuloy tayong manatilit magtiwala sa Panginoon. So as we embark on this new journey, sana patuloy po tayong mag-commit na manalangin daily at mag-reflect sa kanyang mga salita. And then sa mga decision making po natin, no matter how big or small is that, hanapin po natin yung guidance ng Panginoon in all the things that we're doing. Napakahalaga po nito para sure tayo na tayo po ay nasa kalooban ng Diyos at maganda yung magiging turnout ng mga decision makings and actions na gagawin po natin. Let us also strive to be a source of encouragement and support to those around us. 'Di ba? Hindi naman kailangan na mag-reach out ka ng 50 people, 100 people, thousands of people. Kahit isang tao lang, maging source of encouragement ka at isupport mo siya sa pamamagitan ng prayer, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. I-share mo yung pag-asa at yung pag-ibig ng Diyos na tinanggap mo rin naman. So 'di ba? So ganun po yung dapat natin gawin for this 2025. Tandaan po natin, sabi ng 2 Corinthians 5:17, lagi mo itong tatandaan, the old has gone, the new is here. So we have to embrace the new beginning with faith and hope. Tayo pong manalangin, Panginoon, salamat, O God, sa mga salita na aming napakinggan. Salamat na pwede kami magsimula muli for this 2025. At sa aming pagsisimula, alam namin, Lord God, nakasama ka namin, Panginoon. Andun yung inyong grace, yung inyong pong favor, yung inyong pong blessing sa lahat ng aming gagawin. Kaya Lord, salamat for this year. Salamat, Panginoon, for your goodness, for your faithfulness. Salangin namin, Lord God, na patuloy pa kaming lumalim at lumago sa aming relasyon sa inyo. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.